Channel. Kabanata 466 hanggang 470 Kamangha-manghang pagkakakilanlan. 0466. Bumagsak si Yefan sa tuktok ng simbahan at pinanood ang dalawang gangster na binuhat ang mga hostage palabas ng sasakyan. 5 minuto na ang huli mo, mataimtim na sabi ng pari. Ang dilaw na buhok na gangster ay humihingi ng paumanhin, "Paumanhin, Mr. Bruce, gumawa kami ng isang detour sa kalagitnaan upang maiwasan ang isang sasakyan ng pulis." Hoy, huwag kang maghanap ng mga dahilan, dapat mong bigyang pansin ang lahat ng mga detalye kapag ginawa mo ang gawain. Kung panatilihin mo ang tamang oras, ang sasakyan ng pulis ay hindi magpapakita sa iyong paraan, sabi ni Bruce. Masunuri namang tumango ang dalawang gangster at inamin ang kanilang pagkakamali. Kalimutan ito sa oras na ito, dalhin ang mga tao, sabi ni Bruce. Oo. Hindi nagtagal, binuksan ng isang gangster ang pinto, at binuhat ng isa pang gangster ang mga hostage at pumasok sa simbahan. Tumingin sa kaliwat kanan si Bruce para kumpirmahin na walang dumadaan, saka sumunod at nilock ang pinto. Umupo si Yefan sa bubong, nag-iisip, pari pala itong Bruce na ito, syempre, ito marahil ang kanyang pagkakakilanlan upang itago sa publiko. Saglit na nag-isip si Yefan, hindi pa ito ang katapusan, hindi na kailangang gulatin ang ahas, kaya nakakita siya ng skylight ng simbahan at nahiga doon, pinapanood ang paggalaw ng mga tao sa loob. Bilang resulta, natuklasan ni Yefan na may isang lihim na pinto na nakatago sa likod ng isang sculpture na bato sa tabi ng simbahan. Dinala ni Bruce ang dalawang gangster, ang mga hostage, sa lihim na pinto, patungo sa isang basement sa ibaba ng simbahan. Ngumisi si Yefan, at sigurado, may makukuha sa pagsunod. Ang simbahang ito ay malinaw na may napakagandang lihim, at ito ay dapat na isang mas mahalagang tanggulan ng Shire Society. Naghintay si Yefan na walang sinuman sa ibaba ang magbukas ng skylight at bahagyang tumalon pababa. Ayon sa pamamaraan ni Padre Bruce, binuksan niya ang sikretong pinto sa pamamagitan ng mekanismo sa eskultura ng bato at sumunod. Ang daanan sa ilalim ng lupa, na nakakagulat na maliwanag, ay nagpapaliwanag sa mahahabang hakbang na may maliwanag na dilaw na mga ilaw. Dahan-daang lumakad si Yefan at nanatili ang kanyang distansya upang hindi matuklasan. Nang malapit na kaming makarating sa ibaba, isang mas malawak na lugar na gawa sa bato ang lumitaw sa harapan. Ito ay medyo tulad ng isang air raid shelter mula sa nakaraang panahon ng digmaan, ngunit pagkatapos ng pagbabago, ito ay hindi madilim sa lahat, ngunit maliwanag at mainit-init, tuyo at komportable. Ang ikinagulat ni Yefan ay medyo kakaunti ang mga tao sa ibaba, mayroong 50 o 60 lalaki at babae na nakasuot ng eskarlata na balabal at Amerikana, nakatayo sa isang tumpok na may nakasinding puting kandila sa kanilang mga kamay. At ang Padre Bruce na iyon, na naghubad na ng damit ng kanyang pari, ay nagsuot ng isang malaking eskarlata na damit na may gintong sinulid, at pinangunahan ang isang grupo ng mga mananampalataya upang bigkasan ang mga panalangin. Dakilang Haring Shira, naway igalang ka ng lahat iyong prestihiyo. Dumating nawa ang iyong Osiris sa purgatorio. Salamat sa napakasarap na dugong ipinagkaloob mo sa amin. Iwasan ang aming kasalanan. Hugasan ang aming mga dumi. Para sa alang-alang sa Osiris, para sa impyerno, at para sa kaluwalhatian. Susundan namin magpakailanman at tatanggapin ang aming mga kaluluwa. Matapos basahin ang panalangin, dinampot ni Bruce ang isang mangkok ng dugo, at dinampot din ng lahat ng mga mananampalataya ang mangkok ng dugo sa harap niya. Umiinom ng dugo. Para kay Haring Shira. Para kay King Shira. Sa basement, pagkatapos ng nakakabinging sigaw, lahat ay uminom ng dugo sa mangkok, at bawat isa ay may dugo sa kanilang mga bibig, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng dugo. Puno ng excitement at siklab ng galit. Sumimangot si Yefan. Ang pag-unlad ng Osiris Society ay higit na lumampas sa kanyang imahinasyon. Hindi na ito kasing simple ng isang ordinaryong organisasyong terorista. Ito ay isang masamang simbahan sa lahat. Si Haring Shira ay mayroon ng kanyang mga panatikong tagasunod. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa isang gabi. Dapat ay nasa negosyo siya ng hindi bababa sa 10 taon. Ang higit na ikinagalit ni Yefan ay na kahit na nakadikit lamang siya sa dingding at napagmamasdan ang sitwasyon sa loob mula sa maliit na anggulo, marami sa 50 o 60 mananampalataya ang naglabas ng magandang kapaligiran. May malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Si Yefan ay kailangang magsumikap para sa isang tunay na laban sa ilang sandali, hindi lamang isang grupo ng mga ordinaryong tao na hinayaan lang siya. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa na sumigaw si Bruce, ang araw na ito ay isang mahalagang araw. Para sa pagdating ni Haring Shira, sa wakas ay kailangan nating gumawa ng isang mahalagang hakbang. Matagumpay naming nagawa ang ikatlong tagapagmana ng maharlikang pamilya ng Rued Ian, ang mundo. Isa sa pinakamagandang babae sa mundo, ang pinakamagandang royal prinsesa, si Ingrid Alice Desilets, ang dinala rito. Nang marinig ito, isang grupo ng mga mananampalataya ang muling naghiyawan. Natigilan si Yefan. Hindi niya inaasahan na kikidnapin ng mga lokong ito si Prinsesa Rued Ian. Bagamat hindi pa nakita ni Yefan ang Prinsesa Ir na ito, narinig na niya ito, dahil laging may mga ulat na bihira ang kagandahan ng prinsesa na ito sa mundo. Siya ang hiyas ni Haring Rued Ian.
Simula bata pa lang siya ay sobrang mahiyain at introvert. Bihira siyang magpakita sa publiko at hindi nakikilahok sa anumang pampublikong okasyon. Kahit sa mga pambansang pagdiriwang, nakasuot siya ng sombrero at belo at napakahiya. Marahil ito ay dahil ang prinsesa na ito ay kaibig-ibig. Bagamat hindi pa siya nakikita ng maraming taga-Ruod-Ian, siya ay suportado at minamahal ng marami. Sa mga nagdaang taon, habang lumalaki ang prinsesa, paminsan-minsan ay nakikilahok siya sa ilang mga internasyonal na aktibidad, ngunit kakaunti pa rin ang positibo at malinaw na mga larawan. Sinasabing upang maprotektahan ang kanyang anak, ayaw ni Haring Ruod-Ian na mamuhay siya sa ilalim ng spotlight, kaya kakaunti ang mga pagkakataon na kumuha ng litrato. Walang pakialam si Yefan sa mga tsismis na ito, hindi banggitin na si Ruod-Ian ay matatagpuan sa Hilagang Europa at hiwalay sa kanya ng 108,000 milya. Sinong nagmamalasakit sa hitsura ng kanilang prinsesa? Ngayong gabi, isakripisyo natin itong pinakamagandang prinsesa, ang kanyang marangal at matamis na dugo, sa ating dakilang Haring Shire sa harap ng buong mundo. Sigaw ni Bruce. Nanliit ang mga mata ni Yefan, at pumunta siya sa isang sulok na hindi kalayuan. Gaya ng inaasahan, nakita niyang may nakalagay na kamera doon. Ang mga neurotics na ito, binalak nilang sabay-sabay na maubos ang dugo ni Princess Air, at pagkatapos ay gumawa ng isang video, na nagpaplanong ipakalat ito sa internet. Kung ito ay ikalat, ang Shire Society ay magiging ganap na sikat. Bukod dito, ang prinsesa ay inagaw sa Fagwo, at ang mga tao ng Fagwo ay hindi dapat mawala ang taong ito, at si Haring Ruod-Ian ay dapat na galit, at dapat siyang humingi ng paliwanag upang maipaghiganti ang kanyang anak na babae. Magiging sikat ang Shire Society sa buong mundo. Gumawa sila ng kaguluhan sa kaharian ng Zia, at labis nilang napinsala ang mukha ng mga makapangyarihang bansa at maharlikang pamilya sa Europa. Sa oras na iyon, kahit na ayaw ng lahat, sasalakayin nila ang Shire Society sa buong mundo. At ang isang organisasyong tulad ng Shire Society ay hindi natatakot na umatake ka, ngunit natatakot na hindi mo siya papansinin. Dahil kapag nagsimula ang pag-atake, nangangahulugan ito na ang usok ng pulbura ay nasa lahat ng dako, at ang digmaan ay nagsisimula. Digmaan, kaguluhan, pagdanak ng dugo, hindi ba iyon ang pinakagusto ng Azure Society? Bagamat plano ni Yefan na magretiro, natural, ang ganitong bagay ay hindi mapapanood ng walang magawa. Hindi na nagtago si Yefan, at naglakad pababa. Nagulat ang ilang tagasunod ng Escarlata na balabal nang makita nila si Yefan, sino ka? Bakit ka nandito? Hindi ito pinansin ni Yefan at tumingin sa mataas na kahoy na plataporma kung saan nakatayo si Bruce. Sa mataas na entablado, may mahabang mesang bato, at sa mesang bato, may isang babaeng na comatose na si Prinsesa Air. Chapter 0467 Shy Air 0467. Sinulyapan lang ito, at naunawaan ni Yefan kung bakit tuwang-tuwa ang mga lalaking ito, kung bakit hinahabol ng grupo ng media sa mundo ang mga anino, para sabihin na ito ang pinakamagandang prinsesa sa royal family, at isa sa pinakamagandang babae sa mundo. Ang isang ulo ng amber, maitim na ginto, at magandang mahabang buhok na may pahiwatig ng pula ng alak ay hindi na isang bagay na maaaring taglayin ng mga ordinaryong babae, at ang kanyang maislan na mga tampok ng mukha, pati na rin ang malinaw na mga linya ng tabas ng mukha tulad ng mga eskultura, ay matatawag na perpektong western beauty face. Mag-stencil. Matapos haborin ang matingkad na kulay kape na Amerikana, ang puting pattern na kamisete sa loob at ang asul na maikling palda ay nagpakilos lalo na sa kahanga-hanga at hindi pinalaking mga arko ng prinsesa. Si Yefan ay nakakita ng maraming dilag, parehong mula sa kanluran at silangan, at magkaiba ang dalawang uri ng kagandahan. Kung tungkol sa mga western beauties, pakiramdam ni Yefan na si Sally Ye, na may malapit na relasyon sa kanya, ay ang pinakamagandang babae na nakita niya. Gayunpaman, ang Prinsesa Elle na ito, na may ganap na kakaibang estilo at hitsura sa kanyang harapan, ay maaari talagang manalo laban kay Sally Ye. Magkaiba lang ng style ang dalawa. Si Sally Ye ay parang Alps na nababalutan ng niebe, napakaganda at nakasusuka. Ang Prinsesa Air ay mas katulad ng Alps kung saan ang mga ibon at bulaklak ay mabango pagkatapos matuno ang yelo at niebe. Napakagandang dalagita, ang mga baliw na ito ay gustong maubos ang kanyang dugo. Natutuwa si Yefan na sumama siya sa kanya ngayong gabi, kung hindi kaya magseselos ang langit kay Hongyan. Ang galing niyo talaga. Umiling si Yefan at bamantong hininga, naglakad patungo sa mataas na plataporma. Tila binigyan ng gamot si Air, ngunit hindi pa rin siya magising at matulog sa malamig na platapormang bato. Hulihin mo siya. Nag-iba ang ekspresyon ni Bruce at agad siyang nag-order. Agad na sumugod ang ilang malalakas na mananampalataya, at ang mga may dalang sandang sa kanilang mga kamay ay mabilis na inatake si Yefan. Hinawakan ni Yefan ang punyal ng isang tao at inipit ang talim ng punyal, ngunit hindi siya nasugatan, ngunit pilit na hinayla ang punyal. Kasabay nito, sinipan ni Yefan ang lalaki sa isang sipa, at ang punyal ay inilipat sa kanyang kaliwang kamay, at sa isang backhand wave, tinaga niya ang leeg ng isa pang mananampalataya. Kahit na ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng mga mananampalatayang ito ay napakahusay, ang kanilang bilis ay mas malala pa rin kaysa kay Yefan.
Matapos iwasan ni Ye Fan ang kanilang ruta sa pag-atake, pinatay niya ang mga taong ito sa pamamagitan ng 3 strike at 5 dibisyon. Sa lupa, nang makitang hindi pangkaraniwan ang pagiging epektibo ng pakikipaglaban ni Ye Fan, kumuha si Bruce ng AK-47 mula sa ilalim ng stone table at sinimulang barilin si Ye Fan. Si Ye Fan ay ayaw kumain ng bala. Kahit na hindi siya mamamatay, masakit pa rin. Mabilis siyang sumugod patungo sa grupo ng mga mananampalataya, tumama ang mga bala, at direktang pinatay niya ang ilang mananampalataya. Sumigaw si Bruce, bakit nakatayo ka pa dyan? Para kay Haring Shira. Patayin mo siya. Ang grupong ito ng mga panatikong mananampalataya ay talagang matapang at hindi natatakot sa kamatayan, at sumugod kay Ye Fan. Tumalon si Ye Fan, tumapak sa balikat ng ilang tao, nagwalas sa harap ni Bruce, pinatumba si Bruce gamit ang isang kamao, at inalis ang axe sa kanyang kamay. Hindi siya mapakali na pumatay ng isa-isa, at maganda kung makakapatay siya ng isang batch gamit ang baril. Oo, isang grupo ng mga neurotics, lahat ay namamatay. Sa pagkakataong ito, nagpaputok si Ye Fan at bumaril sa isang bilog. Sa isang kisap mata, mahigit 100 ng tao ang nahulog sa basement, ngunit ang ilan sa kanila, kasama ang 2 gangster na dumukot sa prinsesa kanina, ay may mga baril. Inilabas din nila ang kanilang mga baril at nagsimulang lumaban kay Ye Fan. Natakot si Ye Fan na hindi sinasadyang masugitan ng mga baril na ito si Prinsesa Ayer sa likod niya, kaya itinulak niya si Ayer pababa at nagtago sa likod ng stone table. Kasabay nito, tumawid si Ye Fan sa rutang napakatindi ng bala at nagmamadaling umakyat upang simulan muli ang malapitang labanan. Hindi bumitaw si Ye Fan. Lahat ng tao dito ay baliw, kaya lahat ng killer moves niya ay ginamit niya. Sa isang kamao at isang sipa, maaari niyang sapilitang pumutok ang ulo ng isang tao at sipay ng puso ng isang tao. Wala pang 2 minuto, puno na ng mga bangkay ang basement at umagos ang dugo sa mga ilog. Napabuntong hininga si Ye Fan, matagal na siyang hindi nakapatay ng napakaraming tao, at pakiramdam niya ay bumalik siya sa mga araw na iyon. Nakakalungkot lang na hindi mo ito magagawa ng hindi pumatay. Ang grupong ito ng mga tao ay na-brainwash, at kung sila ay palayain, sila ay makakasama lamang ng iba. Naglakad si Ye Fan sa harap ni Bruce at hinawakan siya sa kwelyo. Namamaga pa rin ang mukha ni Bruce, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Kahit anong itanong ko sa iyo, sagutin mo kung hindi. Gagawin kong mas masahol pa ang buhay mo kaysa kamatayan. Nadama ni Ye Fan na dapat malaman ng taong ito ang maraming sikreto ng Shira Society. Gayunpaman, ngumiti ng masama si Bruce, ayokong malaman ng anuman. Mabuhay si Haring Shira. Mabuhay. Natigilan si Ye Fan nang makita niyang si Bruce ay nagsimulang samuka ng dugo, inilibot ang kanyang mga mata, at namatay. Inis na inihagis ni Ye Fan ang katawan ni Bruce. Ang taong ito ay kumuha ng lason at nagpakamatay upang maprotektahan ang organisasyon. Nakakatakot talaga ang brainwashing ng Azure Society. Sa sandaling ito, napansin ni Ye Fan na may isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya na kinakabahan. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo upang tumingin, at nalaman na sila ay isang pares ng napakatingkad na asol na mga mata, malalaking mata na puno ng tubig, at mahabang pilik mata. Sobrang nakakaawa ang tingin na iyon dahil sa pagiging mahiyain. Prinsesa Ayer, huwag kang matakot, ayos lang ngayon, nakangiting sabi ni Ye Fan sa ruad iyan. Tila naramdaman ni Ayer ang kabaitan ni Ye Fan, at pagkatapos ay dahan-daang tumayo. Pagkahulog niya, nahulog siya at nagising. Nang magising siya, nalaman niyang may mga pagpatay sa lahat ng dako, at may mga putok ng baril. Nang bumangon siya, nakita niyang pinatay ni Ye Fan ang lahat ng tao. Ikaw, sino ka? Napakalambot ng boses ni Ayer, at parang puno ng hiya. Nang magsalita, ibinaling niya pa rin ang kanyang katawan sa kanyang tagiliran, hindi nangangahas na harapin si Ye Fan, at karamihan sa maharlikang pamilya na nakasanayan ng magpakita ng kanilang mga mukha at maging mapagbigay na miyembro, ganap na naiiba. Sa tingin ni Ye Fan, medyo kawili-wili ang babaeng ito. Halatang may kapanganakan siyang marangal, maganda at walang kapantay. May katawan siya na parang 1.7 meters. Ye Fan ang pangalan ko, napadaan lang ako at nalaman kong kinidnap ka, kaya pumunta ako para iligtas ka, hindi mo na kailangang isipin iyon, sabi ni Ye Fan. Ibinulong ni Ayer ang salitang, Ye Fan, na parang hindi niya narinig noon, at mahinang nagtanong, ako. Nasaan tayo ngayon? Natigilan si Ye Fan, hindi niya pinansin ang tanong na ito, sumunod lang siya, nakalimutan ko kung saan eksakto. Walang pagpipilian si Ye Fan kundi ang tapikin ang likod ng kanyang ulo na nahihiya, at napangiti ng nahihiya, Prinsesa, kapag lumabas ako para tingnan ang susunod na palatandaan, hindi ko alam kung ano ang napuntahan natin. Pinandilatan ni Ayer ang kanyang magagandang mata, at pagkaraan ng ilang segundo, ngumiti siya ng, Puchi. Anong meron? Princess. Nagtaka si Ye Fan, may sinabi ba siya? Gayunpaman, ang ngiti ni Ayer ay talagang nakakapagpatamis ng mga tao. Hindi nakakagulat na mahal siya ni Haring Ruad iyan at hindi siya pinipilit na gumawa ng anuman. Sa ganitong Cub 8 na anak, sinong ama ang maaaring maging napakalupit? Wala.
Wala, sabi ni Ayer na namumula ang mukha, I'm sorry, hindi kita tinatawanan, iniisip ko lang na nakakatawa ka, bakit hindi mo alam kung saan ka pupunta? Paanong may mga street signs sa lugar na ito? Kabanata 0468. 0468. Napakurap si Yefan at biglang tinapik ang kanyang noo, itanong mo sa lugar na ito ang basement ng isang simbahan, ito dapat ang lihim na tanggulan ng kanilang Shire Society. The way, prinsesa, kilala mo ba ang Shire Society? Kinidnap ka nila, nagkataon lang ba, o may iba pang dahilan? Umiling si Princess L na may nalilitong tingin, hindi ko alam kung ano ang Shire Club, nandito ako para imbitahan sa isang ribbon-cutting ceremony sa Louvre, galing lang sa airport. Ang hotel, bilang resulta. Naamoy ko ang mabangong amoy sa sasakyan, at pagkatapos ay nakatulog. Tumango si Yefan, parang ganito, hindi ginamit ang pagsabog para mahuli si Prinsesa Ayer, para lang maakit ang mga pulis na iyon ay ginagamit para gumawa ng kaguluhan. Prinsesa, hayaan mo akong ilabas ka, kinidnap ka, napakaraming tao ang dapat mabalisa, sabi ni Yefan. Nang marinig ito ni Prinsesa Ayer, masunurin siyang tumango, well, okay, pagkatapos ay guguluhin kita, Yefan. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, walang halaga ang pagsilbihan ang kagandahan, hindi banggitin ang prinsesa. Nang marinig ito ni Ayer, namula muli ang kanyang mukha, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, at tahimik na sumunod sa likod ni Yefan. Inilabas ni Yefan si Ayer sa basement, at pagkatapos ay may naalala siya, at sinabi sa isang naguguluhan na tono, Prinsesa, napakatapang mo, hindi ka ba natatakot sa napakaraming bangkay sa basement ngayon lang? Natigilan si Ayer saglit, pagkatapos ay nagsabi, ay, nakalimutan ko. Nakalimutan. Well, tama, nakalimutan ko na maraming patay doon. Ibinaba ni Ayer ang ulo niya na namumula. Si Yefan ay hindi nakaimik, ang prinsesang ito ay sobrang cute, makakalimutan niya ito. Bukod dito, napakadali niyang nahihiya, at namula pagkatapos magsalita ng ilang salita. Medyo naiintindihan ni Yefan si Haring Rued Ian. Sa gayong anak na babae, dapat siyang matakot na mahulog sa kanyang mga kamay, at matakot na matuno sa kanyang bibig. Ito ay masyadong nakakaawa. Pagdating ko sa labas ng simbahan, nakita kong walang tao ang paligid at walang tao, pero may ilang pribadong sasakyan ang nakaparada sa gilid ng kalsada. Hulaan ni Yefan na ang mga sasakyang ito ay iniwan din ng mga mananampalataya. Ngayong patay na ang mga tao, wala nang silbi ang mga sasakyan. Nakakita si Yefan ng medyo lumang kotse, lumakad at binasag ang salamin ng kotse, binuksan ang pinto, at pinaandar ang kotse sa pamamagitan ng forced ignition. Sumunod si Prinsesa Ayer sa likuran, pinapanood si Yefan na ginagawa ang lahat ng ito na kakaiba. Tila naging kawili-wili ito at nagtanong, Yefan, isasama mo ba ako pabalik sa Paris sa isang kotse? Oo, bakit ayaw mo? Tumawag ka para bumalik at magulat muna ng kaligtasan. Sabi ni Yefan. Saglit na nag-isip si Ayer, ngunit umiling at sinabing, hindi, dahil may problema ang driver na sumando sa akin, maaaring may mga traidor sa mga taong nakapaligid sa akin. Kung sasabihin ko sa kanila ngayon, maaaring may dumating na muli upang arestuhin ako, ano sa palagay mo? Napalingon si Yefan sa likod nito. Nagulat at napatingin kay Ayer sa dilim. Ang pambansang bulaklak ng Rued Ian ay ang liryo ng lambak, ngunit sa oras na ito, si Ayer ay kasing sariwa at maganda tulad ng may hamog na liryo ng lambak. Okay, Your Highness Princess, medyo matalino ka. Akala ko tanga ka, nakangiting sabi ni Yefan. Itinikom ni Ayer ang kanyang mga labi at masayang ngumiti, ibinaba ang kanyang ulo at nahihiyang sinabi, wala lang, ako lang mismo ang nag-isip, at hindi ko alam kung bakit ako kinidnap. Tila walang pakialam si Ayer sa pagtawag ni Yefan sa kanya na isang tanga na babae. Habang tinitingnan ni Yefan ang prinsesa na ito, mas naging cute ito. Napakabuti kung magkakaroon siya ng ganoong anak na babae sa hinaharap. Prinsesa, sumakay ka sa kotse, sabi ni Yefan. Tumango si Elle at masunerang umupo sa backseat ng sasakyan. Nang sumakay si Yefan sa kotse, hindi napigilan ni Ayer na magtanong, Yefan, bakit hindi ka pumili ng Mercedes-Benz o Audi sa tabi mo, napakaluma na nitong Renault na sasakyan? Dahil ang mga lumang kotse lamang ang maaaring magsimula sa lumang pamamaraan na ito, at ang mga kotse na iyon ay hindi madaling mag-apoy ng walang mga susi, sabi ni Yefan. Oh, biglang natauhan si Ayer, special agent ka ba? O martial artist? Napakalakas mo, mas makapangyarihan pa sa Royal Guard ng tatay ko. Si Yefan ang nagmaneho ng kotse, patungo sa Paris, habang sumasagot, ako ay isang ordinaryong tao lang, may alam akong kung fu, matutulungan mo ako kapag nakita ko ang kawalan ng katarungan. Mukhang interesado si Ayer kay Yefan, at tinanong niya si Yefan kung saang bansa siya nanggaling, anong trabaho, at kung ano ang ginagawa niya sa Paris. Kahit na ang prinsesa ay sobrang nahihiya at madaling namula, nang umupo siya sa likurang upuan ng kotse at hindi nakipagkita sa mga mata ni Yefan, marami siyang nasabi. Casual na sinabi ni Yefan na siya ay taga-Ziagu at nagtrabaho bilang isang assistant sa isang kumpanya. Pumunta siya dito para samahan ng amo na sumali sa ilang mga aktibidad o kung ano. Sa tingin ni Yefan,
Ang cute talaga ng prinsesa na ito kapag nagsasalita, pipi, matamis ang boses, at napakahusay ng ugali. Kung banibiro mo siya, mapapangiti siya ng walang muwang, o hindi niya alam na banibiro mo siya. Kaya, ang pakikipag-chat sa lahat ng paraan, ang pagmamaneho ay hindi nakakabagot. Ang hindi alam ng dalawa ay hindi nagtagal pagkalabas nila ng simbahan, may ilang lalaking nakaitim na sumugod sa simbahan. Ang nangungunang lalaking nakaitim, na may mabangis na devil tattoo sa leeg, ay halatang miyembro din ng Share Society. Sa katunayan, palagi silang naglalagay ng mga lihim na surveillance camera sa simbahan, ngunit pagkatapos matuklasan ang pagsalakay ni Yefan, huli na silang dumating. Damn it, saan nanggaling ang lalaking iyon para iligtas si Prinsesa Air? Galit na sinabi ng lalaki, kung babalik si Prinsesa Air sa Paris, mahirap na siyang kidnapin muli. Isang lalaki sa tabi niya ang nagsabi, "Boss, sa tingin ko may pagkakataon pa. Mapapahinto sila ng mga tao natin sa daan." Ngunit ang taong iyon ay napakahusay, natatakot ako na hindi natin sila mapipigilan, sabi ng isa pang lalaki. Mabangis na sinabi ng nangungunang lalaki, ang gusto namin ay si Prinsesa Air, hindi mahalaga kung siya ay mabuhay o mamatay, hanggat ang video ng pagpapahiya sa kanyang bangkay ay kinukunan at kumalat sa internet, ang layunin ay makakamit. Boss, you mean? Ang dalawang lalaking katabi niya ay nagpakawala ng masamang tawa, at naintindihan nilang lahat ang ibig sabihin ng lalaki. Sa lumang kotse ng Renault, masayang nagkwentuhan sina Yefan at Air. Yefan, masaya ba si Zia Guo? Gusto kong makita ang Terracotta Warriors and Horses, at gusto kong makita ang Great Wall, ngunit hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon. 23 years old na ako ngayong taon. Bukod sa pagpunta sa Magnesium, sa Europe lang ako nananatili. Medyo agrabyado si Air said. Ngumiti si Yefan at nagsabi, ikaw ay isang prinsesa, maaari kang pumunta kahit saan mo gusto. Hindi, kung aalis ako ng mas mahabang panahon, ang tatay ko ay magmadaling hanapin ako. Palagi siyang nagpapadala ng ilang mga bodyguard para sundan ako. Ngunit ayoko ng ganoon, hindi komportable na pumunta sa kahit saan, sabi ni Elle. Iyon lang, sa susunod na sasabihin mo sa iyong ama at hari, hayaan kang pumunta sa Zia Country, kailangan mo lang akong samahan, wala kang anumang problema sa kaligtasan, kumpiyansa na sabi ni Yefan. Ang mga mata ni Irme ay kuminang, talaga, ngunit paano ka mapagkakatiwalaan ng aking ama? Well, mag-iiwan ako ng tawag sa telepono para sa iyo, kapag gusto mong sumama, tawagan mo lang ako, at may ipapadala ako sa tatay mo. Kung kontaken mo si Wang, natural na hahayaan ka niyang pumunta sa Zia Kingdom. Nag-isip si Yefan, sa kanyang mga koneksyon, hindi dapat mahirap makipag-ugnayan kay Haring Road Ian. Kabanata 0469 Ghost. 0469. Bakit? Kilala ka ba ng tatay ko? Natarante si Air. Ngumiti si Yefan at sinabi, sa madaling salita, kailangan mo lang maniwala sa akin, maiintindihan ng iyong ama. Kumurap si Air, at pagkatapos ay matamis na sinabing, okay, naniniwala ako sa iyo, Yefan. Ano ang numero ng iyong telepono? Iniulat ni Yefan ang kanyang numero ng telepono, at inulit ito ni Air. Oo naman. Kapag tumawag ka, tandaan na idagdag ang area code. Hindi ka makakalusot kung direktang tatawag ka, ngunit dapat mong maunawaan ito, sabi ni Yefan. Si Air ay may mapagpakumbabang nakikinig na ekspresyon sa kanyang mukha, oh, I'll go check it out. Hindi pa ako nakakagawa ng international call, at hindi ko madalas dala ang aking mobile phone. Saglit na nagpatuloy sa pagmamaneho, nalaman ni Yefan na huminto sa pagsasalita si Air, at patuloy na bumubulong ng kung ano sa likod niya. Princess, anong pinagsasabi mo? Naguguluhan si Yefan. Namula si Air at sinabing, ako, wala akong matindaan na numero ng telepono mo, kaya gusto ko lang i-memorize ito ng ilang beses para hindi ko makalimutan. Hindi alam ni Yefan kung iiyak o matatawa, ito ay masyadong cute ngayon, bakit ka pa magme-memorize ng numerong ganito? Magkano ang gusto mong makipaglaro sa kanya? Prinsesa Air, itigil mo na ang pagsasaulo, susulatan kita pagdating ko sa Paris, o maaari mo akong bigyan ng email, at ipapadala ko lang ito sa iyo, sabi ni Yefan. Tuwang-tuwa si Air, okay. Pero wala akong email address. You can write to me pagdating mo sa Paris. Nang marinig ang nakakasakit na boses ni Air, hindi na makapaghintay si Yefan na ibalik ang prinsesa sa kanyang sarili. Lumaki, marami na akong nakitang magagandang babae, ngunit bihirang makakita ng mga inosente at kaibig-ibig. Sa halos kalahati ng sasakyan, isang sasakyan ng pulis ang lumitaw sa harap, ang mga ilaw ay kumikislap, at dalawang pulis ang nasa gilid ng kalsada na sumenyas kay Yefan na huminto. Naramdaman ni Yefan na may mali. Hindi kaya ninakawan niya ang isang sasakyan sa labas ng simbahan at nadiskubre na. Sa kanyang karanasan, ang mga opisyal ng pulisya sa mga bansa sa kanluran ay hindi gaanong mahusay, at ito ay masyadong nagkataon. Gayunpaman, kung talagang ordinaryong police patrol lang, pilit niyang pinapasok, at sa halip ay nagiging malaking problema. Kaya, inihinto pa rin ni Yefan ang sasakyan at ibinaba ang bintana, may problema ba ang pulis?
Isang puting pulis ang nakatingin kay Yefan at Ayer sa likod niya na blanko, pakipakita ang iyong ID. Natural, hindi dinala ni Yefan ang kanyang ID, kaya sinabi niya, ang kotse na ito ay pagmamay-ari ng aking kaibigan, at ang aking ID ay wala sa kotse. Kung ang dalawang pulis ay dapat magkaroon ng kanilang mga dokumento, si Yefan ay maaaring tumawag sa telepono at makahanap ng isang kakilala, at dapat nilang ayusin ito. Tumango ang enamel na pulis at sinabing, sandali lang. Ang dalawang opisyal ay naglakad pabalik sa kanilang sasakyan ng pulis, na hindi na malayang may kinuha. Nang muli silang lumingon, nalaman kaagad ni Yefan na hindi maganda ang sitwasyon, dahil nakasuot ng gas mask ang dalawang pulis. Kasabay nito, 4 na gas bomb din ang ibinato ng dalawa. Ano? Alam ni Yefan na siya ay pabaya, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay nagplano na lasunin sila ng direkta, at kinuha pa ang bangkay. Mabilis na naglabas ng poison gas ang mga gas bomb at pinalibutan ang sasakyan, habang dalawang peking pulis ang naglabas din ng kanilang mga pistola at nagpaputok ng ilang beses sa windshield ng lumang Renault. Bang! Nabasag ang windshield, at mabilis na bumuhos ang makamandag na gas sa sasakyan. Si Yefan mismo ay hindi natatakot sa makamandag na gas na ito. Pagkatapos ng 3 taon ng paglilinang sa kanyang pisikal na kalidad, ang mga ordinaryong lason sa karamihan ay hindi siya komportable, ngunit si Prinsesa Ayer sa likod ay nagdusa. Prinsesa! Huminga ka. Huwag huminga. Bagamat sinabihan ni Yefan si Ayer na huwag huminga, ang lahat ng ito ay biglang nangyari, at ito ay lason at binaril. Gusto ni Ayer na hindi huminga. Ganap na imposible. Wala nang pakialam si Yefan sa kahit ano pa, kaya tumalikod na lang muna siya, niyakap ng mahigpit si Ayer, tinulak ang pinto ng kotse, at inilabas ang babae sa kotse. Nagulat din si Ayer, naramdaman na lang niya ang isang pares ng malalaking kamay na yamakap sa kanya, at nagmamadaling lumabas ng sasakyan, sa gitna ng makamandag na ulap. Gayunpaman, sa prosesong ito, nakalanghap pa rin si Ayer ng dalawang hininga ng makamandag na gas, at ang kanyang mga mata ay mabilis na naging malukot. Yefan. I'm so uncomfortable. Bulong ni Ayer sa sakit. Huwag kang magsalita. Huwag kang huminga. Sigaw ni Yefan, ngunit alam niyang napakahirap para sa isang babae. Sa isang kisap mata, nakita ni Yefan si Ayer na nahimatay. Lubos itong pinagsisihan ni Yefan, alam na niya ito noon pa at pinilit niyang dumaan. Naiinis lang ako na ang Shira na ito ay masyadong mabilis mag-react, at nandyan ang kanilang mga tao sa lahat ng dako. Bang bang bang. Sa likod niya, muling tumunog ang putok ng baril, at binago ng dalawang Azure Society killer ang kanilang mga bala at muling binaril si Yefan. Hinarang ni Yefan ang lahat ng bala sa kanyang katawan, baka masaktan pa si Ayer. Sinamantala ang dalawang mamamatay na nauubusan ng bala, tumalikod si Yefan at mabilis na sumugod, isa-isa silang sinuntok, direktang hinaipan ang kanilang mga ulo sa mga gas mask. Hindi naintindihan ng dalawang killer hanggang sa mamatay sila. Bakit walang kinalaman si Yefan sa 4 na gas bomb? Bagamat pinatay ni Yefan ang dalawang lalaking ito, hindi siya natuwa, dahil nakalanghap na si Ayer sa likod niya ng nakamamatay na nakal-alasong gas. Kahit nadalhin niya si Ayer sa ospital sa ilang na ito, malamang na hindi niya ito mailigtas. Napakabuting babae, na may marangal na katayuan at hindi kapani-paniwalang magandang hitsura, namatay na lang ba siya ng ganito? Damn Shira Club. Hindi ito isang bagay na ginagawa ng mga tao. Napagalitan si Yefan, bagamat wala pang isang oras lang niya nakita si Ayer, pero mahal na mahal niya ang babaeng ito. Sa pag-aakalang hindi niya iligtas si Ayer, at mapapanood lamang ang pinakamagagandang prinsesa sa mundo na mamatay, natural na hindi maidaragdag ang kanyang galit sa Azure Society. Sa katunayan, ginawa ni Yefan ang kanyang makakaya, ngunit halatang hindi nakatanggap si Ayer ng anumang profesional na pagsasanay. Ang kabagsikan ng mga poison gas bomb ay sobra para sa kanya. Hindi na kayanan ni Yefan na lingunin si Ayer, dahil baka naging bangkay na ang prinsesa. Gayunpaman, nang talagang lumingon si Yefan, natigilan siya nang makitang wala na si Ayer. Napakurap si Yefan, ngunit hindi niya ito nakita, hinaplos muli, ngunit hindi pa rin ito mahanap. Ayer! Prinsesa Ayer! 2 beses sumigaw si Yefan, ngunit si Ayer ay nakoma na ngayon, kaya imposibleng tumakas ng mag-isa. May kumuha ba sa katawan ni Elle? Ngunit, sino ang makakapagtago sa mga mata at tenga ni Yefan? Sa ganoong kaikling panahon, nawala agad siya nang lumingon siya. Pakiramdam ni Yefan ay parang nasa multo siya, ano ang nangyayari? Nakatayo sa lugar, nakatingin sa walang laman na kalsada, balak ni Yefan na tumingin muli sa paligid. Ngunit pagkatapos ng higit sa 10 minuto ng paghahanap, na may radius na 1 kilometro, halos 3 talampakan ito sa lupa, at hindi pa rin mahanap ni Yefan ang anumang bakas ni Ayer, pati na ang iba. Nakaramdam ng lamig si Yefan, nagmadali mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa kanyang noo, at bamulong sa kanyang puso, maaaring ang Ayer na kanyang nakita ay isang ilusyon. Multo ba itong prinsesa? Kabanata 0470 Talagang natatakot ako. 0470. Kung hindi multo, hindi maisip ni Yefan, bakit nawala si Ayer.
Si Yefan ay bumangon mula sa mga patay, at hindi ko alam kung ilang beses siyang nakaligtas sa granazo ng mga bala. Makatuwiran na walang dapat takutin siya, ngunit ang ganitong uri ng bagay na hindi niya nalalaman ay nakakaramdam pa rin ng kaunting kaba kay Yefan. Nanginginig. Nagsindi siya ng sigarilyo, pinatatag ang kanyang emosyon, at umiling. Iyon lang, dapat siyang bumalik muna sa hotel, at si Su Qingzhou ay hindi dapat magkamali. Hindi nagamit ang Renault na sasakyan ni Yefan, kaya pinaandar na lang niya ang mga sasakyan ng dalawang mamamatay tao at bumalik sa Paris. Matapos ihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada, naglakad si Yefan pabalik sa hotel. Sa pintuan ng kwarto ni Su Qingzhou, tiningnan ni Yefan ang oras, pasado 3:00 na ng madaling araw, at hindi niya alam kung tulog na ang babae. Kaya, nakinig ng mabuti si Yefan sa paggalaw sa loob at nakita niya ang tunog ng balita sa TV, kaya kumatok siya sa pinto. Asawa, ako ito, sigaw ni Yefan. Maya-maya ay bumukas ang pinto, nakasuot ng pijama si Su Qingzhou, at nang makita niya si Yefan, agad niyang tinanong, kamusta ka? Hindi ka ba nasugatan? Medyo nagulat si Yefan, at naisip na papagalitin siya ng babae. Tutal, kakaalis niya sa oras na iyon, galit pa rin si Su Qingzhou sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos magkita, talagang inalagaan siya ni Su Qingzhou sa unang pagkakataon. Natigilan si Yefan ng ilang segundo, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, ayos lang, paano ako masasaktan? Napatingin si Su Qingzhou sa lalaki at pababa. Matapos kumpirmahin na walang nangyari, nakahinga siya ng maluwag at kumunat ang noo, ikaw ang totoong tao, hayaan mong sumabog kapag sumabog, bakit kailangan mong puntahan, paano kung pasabugan ka? Usually di ba nanonood ka ng balita, parami ng parami ang mga refugee at extremist dito, paano mo malalaman na may biglang sasabog na bomba sa isang lugar, sobrang delikado, okay. Tumango si Yefan, I see, papansinin ko sa susunod, wife. Pero hindi ako pumunta sa lugar kung saan nangyari ang pagsabog, iba ang na-encounter ko, kaya late akong bumalik. Napakurap si Su Qingzhou, ano ang problema? Nag-alinlangan si Yefan, at sinabing, gabi na, Mrs., ayaw mo bang pumunta sa sangay na opisina bukas para magtalaga ng mga gawain sa trabaho, o magpahinga ng maaga? Huwag. Nasa kalagitnaan ka na, paano ako makakatulog? At saka, may sumabog sa labas, at narinig ko na si Princess Air ng Ruan Royal Family ay kinidnap, at ang buong Paris ay nagkagulo. Inaantok ako, sabi ni Su Qingzhou. Masayang sinabi ni Yefan, asawa, hinihintay mo ba talaga ako? May pakialam ka ba sa akin? Namula si Su Qingzhou, ako. Wala ako nito, huwag mong ibahin ang usapan, anong ginagawa mo? Napabuntong hininga si Yefan at mapait na ngumiti, alam mo ba na si Princess Air ay kinidnap, sa katunayan? Hinabol ko ang mga kidnapper na iyon. Napabulala si Su Qingzhou, kung gayon, naabutan mo na ba? Itinuro ni Yefan ang silid, asawa, papasukin mo ako, dahan-dahan kong sasabihin sa iyo. Noon lang napagtanto ni Su Qingzhou na ang dalawa ay nakatayo sa pintuan, kakaiba, kaya pinapasok niya si Yefan sa silid. Pagkatapos gumawa ng 2 tasa ng espresso gamit ang espresso machine ng hotel, nagsimula na ring magsalita si Yefan tungkol sa pagpunta sa Shire ngayong gabi para iligtas si Princess Air. Kakaiba pa rin ang nararamdaman ni Yefan sa bagay na ito, bakit nawala si Air? Matapos itong marinig ni Su Qingzhou, hindi rin siya makapaniwala, nangangarap ka ba, isang malaking buhay na tao, kahit na talagang nalason siya, hindi siya mawawala. Oo, kaya gusto kong sabihin sa aking asawa na makinig sa iyo. Siguro kung nasisilaw ako, Mrs. Kung gusto mong kurutin ang aking mukha, nananaginip ba ako? Nakangiting sabi ni Yefan. Naka-crossleg si Su Qingzhou sa kama, may hawak na kape sa kanyang mga kamay, at binigyan ng lalaki ng isang blankong tingin, hindi kita kukurutin, nakapatay ka ng napakaraming tao, tiyak na marumi ang iyong katawan, at malamang na naroon ang kanilang dugo. Walang magawang ibinuka ni Yefan ang kanyang mga kamay, ang grupo ng mga tao na iyon ay pawang mga baliw, hindi ko mapigilan, kung hindi ko sila papatayin, makakasakit sila ng iba, sa tingin mo, paano ang dugo na iniinom ng mga taong iyon, tiyak na wala pa sa bangko ng dugo ng ospital. Iyon lang. Tumango si Su Qingzhou, at pagkatapos ay damaloy ang kanyang magagandang mata, na parabang nagtanong siya ng casual, ang prinsesa na iyon. Maganda ba talaga siya? Nabalitaan ko mula sa balita na isa siya sa pinakamagagandang dilag sa mundo, na nireranggo sa pinakamagagandang babae sa mundo, mula noong 15 taong gulang siya. Ang nangungunang 5 sa mundo, 3 beses sa 8 taon. Ngunit naghanap ako, at wala kahit isang pangharap na larawan sa internet. Ang ilan sa kanila ay may suot na belo o malabo, kaya hindi ko makita ng malinaw, ang katawan ay hindi masama. Gustong tumawa ni Yefan nang marinig niya ang mga salitang ito, tila may comparative mentality pa rin ang mga beauty sa mga beauty. Miss, huwag kang makinig sa kalokohan ng media nila, dapat ka panipaniwala ang rangkang ng pinakamagandang babae sa mundo, dapat nasa top 3 ka, asawa ko, anyway, I think that Princess Air is a lot worse than you, and it's just a random comment. Yes. Mukhang mapagpasyahan si Yefan. Sa loob-loob ko, humingi ako ng tawad kay IR, I'm sorry,
Her Royal Highness, bagamat hindi ko alam kung buhay ka o patay, suyuan ko lang muna ang asawa ko. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, hindi niya maitago ang kanyang kagalakan. Bueno, nagsimula kang magsalita muli ng walang kaparikan, paano ako nakapasok sa ranggo sa mundo, ngunit ang ganoong uri ng aesthetics ng mga Westerners ay hindi katulad ng sa atin, ito ay totoo hindi mapagkakatiwalaan. Mabilis na tumango si Ye Fan, oo, gayon paman, wala pa akong nakitang babaeng mas maganda kaysa sa iyong asawa. Huwag kang sumama. Ang galing ko, bakit ang dami mong hinahanap na babae sa labas? Huminga ng mahina si Su Qingzhou at humigop ng kape. Tiningnan ni Ye Fan ang ningning sa mukha ng babae, at nakaramdam ng kasiyahan saglit. Sa katunayan, kapag si Su Qingzhou ay hindi galit sa kanya, kapag ito ay hindi masyadong mahirap na kausap, siya ay napakakaibig-ibig pa rin, hindi mas masahol pa kaysa kay Air. Pagkasabi noon, medyo naguguluhan pa rin si Ye Fan, kaya nagtanong siya, asawa, bakit hindi ka nagagalit sa akin, at labis mo pa rin akong inaalagaan, nagulat ako. Pagkaraang marinig ito ni Su Qingzhou, ibinuka niya ang kanyang mapupulang labi at umiiwas na mga mata na nagsabi, bakit, gusto mo bang patuloy akong magalit sa iyo? Hindi, hindi. Siyempre hindi. Nagmamadaling humingi ng awas si Ye Fan, asawa, huwag kang magalit, natatakot talaga ako. Tiningnan ni Su Qingzhou ang takot na mukha ni Ye Fan, at ngumuso, Ye Fan. Masama ba talaga ang ulo ko, matigas akong tao, tama? Ano, meron? Umiling si Ye Fan, sa tingin ko ay may magandang ugali ang asawa mo. Bitag. Talagang isang bitag. Kung, oo, ang sinabi niya, hindi kaya magliyab at sasabog muli ang oil barrel. Hindi mo kailangang sabihin yan ng sinasadya. Sa katunayan, nararamdaman ko mismo na lalo akong naging neurotic kamakailan, at hindi ko alam kung bakit, hindi naman ito dati. Pinunasan ni Su Qingzhou ang tasa ng kape gamit ang dalawang kamay at bamulong. Sabihin. Hoy, Mrs., huwag mo nang isipin iyon, alam kong hindi ka talaga galit, napakalawak mo ng pag-iisip, natural na sabi ni Ye Fan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.